ko lang galing sa school. So may bigla ang lakwatsa. May nag-message sa akin. Isa sa prediksyon ng isang sikat na psychic ngayong 2024 magkakaroon ng water shortage at tag-init, at ayan na nga. Makaka-relate sa akin yung mga mahilig gumamit ng palm oil pang palingas. Sobrang maganda itong pangpalingas, madali lang siyang gamitin kapag uling yung gamit mo. Pauwi na kami. Hindi na kami tumagal ng husto dito kasi pagod na rin si ate. Gusto niya nang magpahinga kaagad. Mayroon na talaga kami kinuha. May tumawag sa kanya na nag-ask ng help para kunin yung Cupra, tapos pinasama niya lang ako para makagala, lakwatsa, ganun. Na-realize ko sa sarap ng aming kwentuhan kanina nung pabiyahe pa lang kami papunta dito, hindi ako nakapag kuha ng video nung papunta pa lang kami kasi ang daming kwento ni ate at nakikinig ako sa kanya, sa mga kwento niya, hanggang hindi ko na malayan na nakarating na kami. At ngayong pauwi na kami, nag-angkas na lang ako sa motor kasi hindi na kami magkasya dun sa top down dahil nga may mga kargang kahoy at Cupra, ganun. At ayun na nga, nag-angkas ako sa kaisang ate para sa pagsakay pa uwi. Nag-angkas ako sa motor at nakakuha na ako ng magandang video. Sobrang appreciate ko ang nature. At ang swerte ng mga nakatira dito, kasi hindi sila mahihirapang maghanap ng panggatong. Ang daming kahoy na pwedeng, yung kahoy na pwedeng ipanggatong. At meron din dito mga hulog na farm oil na gumagamit panglingas, pwedeng hingiin na magagamit pang palingas. At napansin ko sa sobrang sarap ng pagbiyahe ko, na-enjoy ko talaga yung langit, yung ulap, yung clouds, at yung kapaligiran. Ang swerte, ang ganda pala ng area na ito. Ang swerte naman nakatala dito. Malapit sila sa bukid. At napansin ko kanina, guys, habang pabiyahe kami papunta dito, meron akong napansin doon sa maunahan na kumpul-kumpul ng mga nakasako na medyo mabaho na siya. Hindi ko alam kung ano yun. Kanina, naisip ko na rin siyang kunan ng video nung papunta pa lang kami. Kaya lang sobrang makwento nga si ate. Kasi hindi ko siya nakuhaan agad ng video. Naisip ko na napakakabastos naman kay ate kung magbibideo-video ako habang nagkukwento siya. Kaya na-realize ko, ngayon ko na lang siya kukuhaan ng video. Hindi ko alam kung ano yun siya. Na-curious ako, kaya nung pagdating namin doon sa lugar kung saan talaga kami punta, nagtanong agad ako kay ate na may lupa dito. Tinanong ko siya kung ano yung mga nakatambak doon na sako-sako, napakadami na nagkalat na yung iba sa daan at ang baho. Ayan mo, nakita nyo ba yan? Sinabi nila sa akin, sa pagkakaalam daw nila, yun daw po ay bigas na parang yung mabubulok na. Tapos ibinilad dyan para, hindi ko alam, gagawin sigurong fertilizer, hindi ko alam, basta dyan. Tapos doon sa may unahan pa talaga, sa may unahan pa talaga, nagkalat na doon sa kalsada yung mga laman ng nakasakon na yan at sobrang mabaho. Naisip ko, kawawa naman pala yung mga nakatira dito somehow, kasi naaamoy yun nila kapag malakas ang hangin, ililipad ng hangin yung amoy, malalanghap nila yung masamang amoy. Naisip ko lang na hindi kaya yun may masamang epekto sa kanilang kalusugan. Hindi ko rin alam kung bakit dyan yan itinambak at kung bakit dyan yan nakabilad. Wala bang ibang lugar na pwedeng pagtambakan yan at pwedeng pagbilaran yan? Hindi ko rin po alam. Napansin ko lang naman kasi isa rin naman ako sa mga kumukuha ng video kasi na-curious talaga ako kung ano yun. At first time ko makakita ng may ganyan sa kalsada. Pero hindi naman ito highway, ito ay private na daan papunta dun sa may mga bahay dito sa may mga gubat-gubat. Hindi talaga to siya daanan ng mga malalaking sasakyan. Pero kahit na walang dumadaan dito ng mga malalaking sasakyan, yung mga motorista na taga dito, yung mga tricycle, nalalanghap nila yan sawing dadaan sila dito. Kaya, yun lang. Medyo nabahuan kasi ako.
Kaya naisipan ko rin na sabihin niyang side ko. Kasi kung ako yung nakatira dito tapos may nalalanghap ako na ganyan tapos may bata if ever, kawawa din naman yung mga bata, di ba? Maaamoy nila yan. At naisip ko na lang din kung mga bigas yan, sobrang dami naman. Ang daming nagugutom na mga Pilipino sa bansa ng ibabaw ng Pilipinas na walang kinakain. Pero bakit? Nasaan ang galing ang mga bigas na yan? Bakit kailangan pang may masira at may mabulok na bigas kung talagang bigas yan? Maraming Pilipino ang naghihirap. Tapos walang kinakain. Yung iba lugaw na lang. Yung iba nagtitiis sila sa kamote. Yung iba tutulog na walang kinakain. Pero bakit yan? Nakasako-sakong bigas at nakabilad lang dyan. Tapos namamaho na. Ito guys, yung sinasabi ko yan. Nagkalat na talaga siya, nag-spread out na siya. Hindi ko alam kung sadyang ikinalat or nakakalat talaga. Or nakalat lang talaga siya ng mga hayop or kinalat lang ng tao o yung pag-dispose dyan ay medyo nakalat lang siya, nagsabog lang. Sobrang baho dyan guys. Kaya kung ayaw niyo maniwala sa akin, try niyo magpunta dyan. Mabaho talaga siya. Yan o. Nung una, napapunta pa lang kami, akala ko buhangin na puti. Pero nalanghap ko na mabaho. Kaya nag-curious ako, nagtanong ako kung ano yun siya. Napag-alaman ko nga, nasabi ng kakilala namin na pinuntahan namin na may lupa doon, yan daw sa pagkakaalam niya ay bigas na nabubulok na, siguro baka gagawing fertilizer or whatsoever, ganyan. Pero na-curious lang talaga ako, nagkaroon lang ako ng mga katanungan sa isip ko. Ang dami kasi nagugutom sa Pilipinas, pero may mga nabubulok pa palang bigas. Minsan, may mga lugar talaga na hindi ko pinaplanong puntahan or hindi ko na-imagine na hindi ko man lang napanaginipan ang mapupuntahan ko. Pero, talagang sadyang pinadala ako ng tadhana para mapuntahan ang isang lugar na yun. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nature lover ako at adventurous ako. At, ayan na nga. Kilala ko ang bahay niya yung kanina. Sa Tabukhali family yan. Okay. So, nadaanan na namin ang bahay nila. So, ibig sabihin, mas malapit na kami sa highway ngayon. Malapit na kami sa highway. Sa bahay. Pauwi na kami. At just sa may unahan, sabi ni ate, nung nagdadrive, meron pa daw mga palm oil dyan na nakatanim. Pero may mga may-ari daw yan. Yan. O lahat naman talaga ng nakatanim na mapapakinabangan merong may-ari. But I mean, sinasabi niya lang sa akin para alam ko. Sobrang nag-i-enjoy talaga ako sa mga road trip na ganito. Hindi ko inaasahan pero nakakapagpasyal ako sa mga lugar na hindi ko talaga inaasahan ang magpuntahan ko. Gusto ko yung mga ganitong tanawin, yung maraming puno, tapos may masarap na hangin, sariwang hangin. Paano tayo pala magkakuha ng sariwang hangin kung may nalalanggap tayong mabaho katulad dun kanina dahil dun sa mga nakabilad sa daan? Ayan, dito na kami sa maraming mga kahoy. So, malapit na kami sa highway, I think. Shout out po pala sa naka-appreciate ng video ko kay Bike Tayo 755 YouTube vlog. Pasensya na, ngayon lang kita na-mention. Nasa kanto na kami ng Iraan at pansinin nyo, kahit ang tubig sa ilog ay tuyo na. So, isa sa mga prediction ng psychic na sikat ay unti-unti nang nagkakatotoo. Tingnan nyo, sobrang init dito sa Palawan. Sunog na ako. Sobrang init. Tapos, nakakalungkot tingnan kasi ilog, daluyan ng tubig, pero tuyong-tuyo na. 2 weeks before, nagkakapaglaba pa kami sa ilog. Pero ngayon, wala nang tubig ang ilog. Grabe talaga. Sobrang init talaga. Hard na ko. Sana umulan na po, Lord. Kahit kaunti para mabuhay naman yung mga tanim namin. Pansinin nyo, tuyong-tuyo ang ilog.